po natin ang ating gawain. First, you never did.
dito sa Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. He ascended into heaven. The Spirit rose again from the dead. He ascended into heaven. Seated at the right hand of God, the Father Almighty. The wicked. I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.
The Father's only Son, 'cause you came here from the everlasting to the world we live. Father's only Son, and you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. You died, you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Kaya tuloy mo natin siya kawitan. Patuloy po natin siyang awitan dahil lagi na tayo sinasamahan. Alam ko na bawat isa sa atin may mga pinagdadaanan, may mga pinagdadaanan, problema, sakit. Pero sa kanta po natin, malalaman natin, mararamdaman natin na si
Lord, lagi lang siya nandyan. Hinihintay na lang tayo na lumapit tayo sa Kanya. Hinihintay na lang tayo na maniwala tayo sa Kanya. Kaya kung may mga pagsubukan po tayong pinagdadaanan, naniniwala po ako na dahil kay God, malalagpasan natin. You're more than
is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing
kailangan na kahit na marami kami pagpupunta Father God, hindi ko kami Lord, maraming salamat Father God na kami Father God na sa aming pamilya Lord. Hintayin taas namin ng iyong pangalan Father God. Pinadalangin ko rin po Father God na sa aking anak na papakinggan na way Father God na mabusog ang bawat yung mga anak Father God ng iyong mabuti balita Father God sa ganyan Father God na may sa buhay namin ito Maraming salamat Father God sa iyo po namin itinataas sa lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus ang lahat na ito sa amin natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Para akong hindi ko alam kung for the glory of God, kakayanin ko ito. Amen. Topic po natin ngayon ay Great Bible Character. Ang title po ating mensahe ay Sinimot ni Josue ang utos ng Diyos. Ang ating purpose, ipakita natin ang pagsunod sa Panginoon. Ayan. Basahin po natin sa Joshua 1:8. Tayo po lahat ay tumayo. Joshua 1:8. Chapter 8 hanggang 9. Joshua 1:8, chapter 1, verse 8 and 9. Huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na iyon. Dinidilihin mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng sulat ko. Sa gayon, giginawa ka at magtatagumpay. Okay? Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at ibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos, ay isa sa iyo, saan ka makapunta. Tuloy po ang pag-asa ng salita ng Diyos. Tayo po mo namin. Dakilang Diyos sa oras na ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming gawain. Dalangin po, Diyos, pangunahan mo po ang mga Panginoon, Panginoon, na ikaw ang itaas sa pag-ibig sa iyong karunungan. Subalit, Panginoon, sa oras na ito, ako'y nagtitiwala at nananampalataya na ikaw ay kasama namin sa oras na ito. Dalangin ko, Diyos, na naipahayag ko na maayos ang salitang ito at maunawaan ang bawat isa sa amin kung ano ang nais mong ipabatid sa bawat isa sa amin. Hinihiling ko, Diyos, ang banal na Espiritu na siyang tumilos sa bawat isa sa amin at sa salitang narin o sa salitang raming tatalakay sa oras nito. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy magbigay sa amin ng kalakasan, katapangan, Panginoon, katatagan, Panginoon, sa pagharap sa anong bagay na aming ang nararanasan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, tamahan mo kami sa oras nito sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sa introduction po natin, si Josue ay kanang kamay ni Moises. Siya ang naging katuwang ni Moises nung sila ay
inilabas ng Diyos sa Egypto. Sinabi nung si Moises ay matanda na, sinabi ni Yahweh kay Moises na hindi siya makakarating sa lupang pangako dahil siya ay nagkasala dahil dun sa bato na sinabi ng Panginoon na nung nagreklamo ang mga Israelita dahil walang tubig, sabi ng Panginoon, pumunta siya dun sa bato at kanyang doon magkakaroon ng tubig. Subalit, si Moises, doon siya nagkaroon ng naano siya sa mga Israelita kasi matigas talaga ang ulo ng mga Israelita. Kaya nangyari doon siya nagkasala. Tapos, nung sabi ng Panginoon, hindi ka makakarating sa lupang pangako. Ang nangyari, si Joshua ang kanyang naging kahalili sapagkat si Joshua ang kanang kamay ni Moises nung sila ay nasa ilang pa. Sa pangunguna sa mga Israelita, si Josue ay itinalaga niyang kahalili sa pangunguna sa Israelita sa pagtugtog sa lupain ng Kanaan. Kabilang dito ang mahalagang pangyayari sa pagtawid ng Ilog Jordan at sa pagbagsak ng Jericho at ang laban ng Israel. Doon na si Joshua na dito ang itinalaga ng Diyos para maging tagapanguna sa mga Israelita. Ayan. Para sa ating unang katanungan, ano ang pagsunod sa utos ng Diyos? O paano natin susundin ang utos ng Diyos? Number 1. Ipakita natin sa pagtupad ng tagubilin ng Diyos. Sa tagubilin ng Diyos. Sa Joshua 1:8, sabi dito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dilidilihin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Number 9, alalahanin mong lagi itong tagubilin. Pagpakatatag ka, tibayan mo ang loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, isa sa iyo, saan kang pumunta. Dito sa talata nga siya, sinabi dito lang si Joshua ay magpagtapang. Para sa akin, ang katapangan ay kailangan natin sa magpakatapang, hindi maganda sa isang tao ang makaramdam ng takot. Kung bakit siya sinabihan ng Diyos na magpakatapang. Kasi hindi biro ang isang leader na ang daming Israelita siyang kasama. Maraming mga Israelita na pinangunahan ni Moises na si Joshua ang papalit. Hindi ningin kay Joshua ang lahat ng ginagawa ng mga Israelita. Ang katigasan ng ulo, ang pagreklamo, ang lahat ng kanilang ginagawa ay hindi ningin kay Joshua. Kung bakit si Joshua ang tanging nakapunta doon sa Promised Land, silang dalawa lang Si Joshua at si Caleb ang tanging sabi ng Panginoon, sila lang dalawa makakarating doon. Kasi nung pinatiktikan ng Diyos ni Moises ang lugar para tiktikan yung lugar na yon, sabi ng 12 silang pinapunta doon. Ang 10, nag-usap-usap sila, sabi nila, ay hindi natin kaya sapagkat ang mga tao doon, mga higante, ang lalaki nila, tapos tayo, hindi natin kakayanin yun. Tapos yung mga
mga tinanim nila, ang lalaki, no? Isang buwig na tapos nagdala pa sila. Ngunit sabi ni Joshua at ni Caleb, sa tulong ng Panginoon, tayo ay magtatagumpay. Kung bakit silang dalawa lang makapunta sa pinangakuan ng Diyos na makakapunta sa promised land. Ayan. Bakit tinagudilinan ng Diyos na dapat basahin at dapat dili-dilin araw-gabi para siya may magtagumpay? Kasi kailangan hindi lang tayo kung sa magbabasa lang tayo araw-araw. Pero hindi naman natin iniintindi kung ano ang binabasa natin baliwala rin. Kasi dapat, kung ano ang binabasa mo, dapat dinili natin yan. Kasi, paano natin maunawaan kung binabasa lang naman natin? Hindi naman natin iniintindi kung ano sinasabi ng binabasa mo. Baliwala rin yun. At dito, sabi ng Panginoon, kung didilihin mo ito araw at gabi, ikaw ang magtatagumpay. Sapagkat nangako ang Diyos, nasasamahan niya si Josue saan man siya pumunta. Bakit nagkaroon ng kautusan? Bakit may kautusan? Dahil sa paglabag. Bakit may kautusan na ginawa ang Panginoon? Doon sa nung sila ay kung pinapunta ng Diyos si Moises sa bundok, gumawa ng kautusan ng Panginoon sa pagpupunta. Kung ano ang dapat gawin ng mga Israelita. Nung nandun si Moises kasama niya si Joshua, narinig nila sabi ng Panginoon, bumalik ka na sapagkat ang mga Israelita ay gumawa ng labag sa kautusan ng Panginoon. Gumawa sila ng guya para sambahin sapagkat sinabi nila na yun ang nagligtas sa kanila sa mga kaaway nila. Dahil doon, nung bumaba si Moises, nakita niya na ang mga Israelita ay nagkakasalangan. Binato niya yung kung bakit nasira ang kautusan na yun. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. At dahil doon sila ay nasa wilderness, sila ay naglimagsik. Katulad ni Abiram, sila ay naglimagsik, kaya sila kinain ng lupa. Kapag imagsik ang mga Israelita at reklamador at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan. Dahil dito, sabi dito sa number 2, sa pangalawa na tayo, ipakita natin na walang pag-iibon. Sa Joshua 7, chapter 7, verse 14. Basahin po natin sa chapter 7, verse 14. Pinag-imputan ni Akad dito yung mga bagay na pinagbabawal ng Panginoon. Chapter 7, verse 14 to 15. Kaya bukas ng umaga, haharap kayo sa akin ayon sa inyong lipid. Ang lipid mapili ko sa pamamagitan ng sabalaran ay hahanay ayon sa kanilang angkan. Ang angkan naman na mapili ko ay hahanay rin ayon sa kanilang sambahayan. At ang sambayang mapili ko ay hahanay isa-isa. 15. Ang kakitaan ng bagay na pinag-utos ko, kung tubukin ay siyang ihahagis sa apoy. 10 ng kanyang sambahayan at mga ari-arian. Hindi niya iginalang ang pagpagpag sa akin. Nagdulot ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel.
dito si Akan na siya ay nagkasala. Sapagkat pinagbawal ng Diyos na ang mga bagay na pinagbawal niya ay inumit niya at itinago doon sa kanyang tulad. May nagustuhan siyang mga bagay, kaya hindi alam ni Joshua ng mga Israelita na mayroong isang taong lumabag sa utos ng Panginoon. Sa verse 19, sinabi dito, noong nagsapalaran sila, ang napili ay ang sambahayan ni Akan. Kaya sinabi ni Joshua sa verse 19, kaya sinabi ni Joshua kay Akan, anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, magsabi ka ng totoo, o huwag kang magkakailan ng anuman, ano ang ginawa mo. Ayan. 20, sumagot si Akan, nagkasala po ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ayan. Inamin ni Akan na siya nga ay nagkaroon ng pagkakasala kay Yahweh na kinuha niya yung sa 21 sa mga bagay na nasangsang ko sa Jericho. May nakita akong isang mamahaling damit na yari sa Babylonia. Halos 8 librang pilak at isang barang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at binaon sa lupa sa loob ng aking tulad. Nasa kailaliman ko ang pilak. Kaya, dito sa pangalawang kailangan natin na huwag nating pag-iputan ang mga bagay na hindi sa atin o hindi natin pinaghirapan. Sapagkat yun ay kasuklang-suklang sa harapan ni Yahweh. At sa verse 24 and 25, sabi dito, Joshua 7, chapter 24-25. At sinabi ni Josue, ipinahamak mo kami, kaya't ikaw naman ngayon ang pahihirapan ni Yahweh. Ipinabungkol nila ng bato hanggang sa mamatay si Akan at ang buo niyang sambahayan. Sinunog sila ang lahat sa ng kanilang ari-arihan. Ayan ang naging consequence ni Akan dahil sa kanyang pag-iimbot sa mga bagay na pinagbabawal ni Yahweh. Kaya lahat ng ari-arian ni Akan, pati ang kanyang pamilya, pati ang kanyang mga hayop ay sinunog at silang lahat ay namatay. Kaya sa pamamagitan ng kanyang ginawa, nadamay pati ang kanyang pamilya na walang kinalaman at walang alam sa kanyang ginawa na pinagbabawal niya. Verse 3, sa pangatlo po tayo, ipakita natin sa pamamagitan ng ating bukas na kaisipan upang maglingkod sa ating Diyos ng buong puso. Ayan. Sa pangatlo po, Joshua chapter 24 verse 15 to 17. Ayan. Joshua chapter 24 15 to 17. Basahin ko natin. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglingkod. Sa Diyos ang sinasamba ng mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lugar
sa lupaing inyong tinitira. Ngunit ako at ang aking angkan ay gayaw lamang maglilingkod. Ayan. 17. Si Yahweh na ating sumagot ang bayan. Wala kaming balak talikuran si Yahweh at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang umamang sa atin sa pagkaalipin sa Egypto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo ay maingatan saan man tayo mapadakot at mailigtas sa mga kaaway na ating kain-kain. Ayan. Dito pinakita ni Joshua sa pangatluhan ang kanyang paus-pusong paglilingkod sa Panginoon. Sinunod niya ang utos ng Diyos habang siya ay nabubuhay. Sa verse 19, 24:19, sabi dito, muling nangusap si Joshua sa bayan, hindi kayo makapaglingkod kay Yahweh, pagkat siya ay isang Diyos na banal at ayaw ng ating paglilingkod. Hindi niya ipinahintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasawa. Ayan. Sa verse 20, kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayaan ipuling kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa niya sa inyo. Ayan. Muli nga, pinaalala ni Joshua sa mga Israelita na kung hindi kayo maglilingkod kay Yahweh ng buong tapat, kapag tinalikuran ninyo siya, si Yahweh ay mabubuot sa inyo. Ayan. Ayaw ng Diyos na nahahati ang paglilingkod sa Kanya. Kung tayo man ay naglilingkod, paglingkod tayo ng buong puso. Yung hindi tayo napipilitan lamang, sapagkat kung maglilingkod tayo ng napipilitan, hindi rin yung kalugod sa Panginoon. Halimbawa, kung tayo man ay may tungkulin at gagawa at tayo ay napipilitan na lamang, hindi rin kalugod sa Panginoon. At hindi yun kinatutuwa ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos na nahahati ang ating paglilingkod sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay mapanibugulin. Ayon sa 10 utos na kalagay sa 10 utos na siya ay mapanibugulin. Kaya ayaw niya na may kahati sa paglilingkod sa Panginoon. Yeah. Bilang sa ating paglilingkod, hindi pang hininayangan lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapala ginawa niya. Kung ang mga Israelita ay hindi pinanghinayangan ng Panginoon na sila ay pinili, tayo pa kaya? Tayo na inumpong lamang na hindi tayo tunay na igos, na tayo ay, kung ang mga Israelita ay tunay na igos, tayo ay inumpong lamang na para dahil sa kabutihan ng Panginoon sa habag niya sa atin. Paano tayo maglilingkod ng buong puso kung tayo ay napipilitan lamang. Hindi pinanghinayangan ng Diyos ang mga Israelita dahil sa kanyang partigasan ng ulo nila. Hindi pinanghinayangan ng Diyos na kung sila ay lumabag, kaya sila ay, karamihan sa kanila ay namatay doon sa wilderness.
doon sa ilang hindi pinanghinayaan ng Panginoon. Tayo ay mga Gentiles na inugpong lamang sa biyaya ng Diyos. Dahil kay Kristo Jesus, pinadala niya si Kristo Jesus upang tayo ay maligtas. Kaya binigyan niya tayo ng pagkakataon, ng mayroon tayong binigyan tayo ng Diyos ng free will o may kalayaan tayo na kung si Joshua ang nagsabi, kung kayo ay maglilingkod sa ibang Diyos, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod kaya ako. Nanatili si Joshua na naging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya siya ay nagtagumpay. Kaya ngayon, dito sa ating pagtatapos, ayan, dito. Ngayon kapatid, kanino ka maglilingkod at sino ang paglilingkuran mo at ng iyong sambahayan? Yan ang tanong sa atin. Sino ba ang paglilingkuran mo ngayon sa oras na ito? Ang Panginoon, makasama mo ang iyong sambahayan. Masarap sa pakiramdam na ang sambahayan ay sama-sama naglilingkod sa Panginoon. Sabagkat ang kaligtasan natin ay kaligtasan ng bawat isa sa atin ay nagbibigyan. Tayo ay haharap sa Panginoon na tayo lang. Hindi natin sasabihin, Kristiyano ang aking magulang, kaya tayo ay hahatulan ng Diyos ayon sa ating mga tigaw. Kaya, nawa, nasahin natin sa ating sambahayan at tayo ay sama-sama naglilingkod sa Panginoon at para sa kaluluhin ng bawat isa sa ating mga Panginoon. Purihin ang Panginoon. Dakilang Diyos, salamat Panginoon na patuloy mong ipinapaalala sa amin na ang sambahayan ay mahalaga Panginoon. Na kami ay sama-sama maglingkod sa iyong mga sapagkat kami ay haharap sa iyong Panginoon. Na kami ay tatanungin mo ayon sa kami ay hatulan mo Panginoon ayon sa aming mga ginoo. Kung kami ay sumunod o hindi. Ikaw lamang ang nakakabalik sa aming buhay. Ikaw ang nakakakilala sa aming Diyos. Higit ka ng anak. Kaya Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa aming Panginoon. Lumakad ayon sa iyong kalooban. Ayon sa iyong nais, Panginoon, na kami ay maglingkod, mabuong puso at may katapatan sa paglilingkod sa inyong Panginoon. Na walang anumang dahilan, Panginoon, o rason, Panginoon, para kami ay maglingkod sa inyong Panginoon. Tunay na o Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwalang gawain na ito. Samahan mo kami sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat po sa mabuting balita ng Panginoon. At dahil na po tayo sa ating tithes and offering. Pero bago po yun, magbasa po muna tayo sa Pangalawang Korinto, chapter 8, verse 12. Verse 12. Sapagkat kung bukal sa kalooban mo ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang iyong
nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi niyo kaya. Amen. Salamat po sa pagkakabasa. At meron po special number ang Sulinon Kalo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagkaroon sa Panginoon sa mga
na nagkaloob ng ating kapatiran, Panginoon. Lord, pagpalain mo nawa, Panginoon, ang mga anak buhay, ang mga kapatiran, Panginoon. Lord, nawa ay maranasan namin yung biyaya, yung kasaganaan, ang bawat isa sa amin. Ano man ang aming mga pinagkakitaan sa araw-araw, Lord, ay pagpalain po, Panginoon. Nawa ang mga kaloob na ito ay magamit sa pangailangan ng bahay sa bahan, papalaganap ng iyong banal sa lumang salita. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Dumako na po tayo sa ating closing song.
Sila pang mga sa lugar ng
Ako naman po tayo sa ating announcement. Meron po tayong may kaarawan. Pinapati po namin kayo, Sister Rita Gapas, yung kaarawan sa 31. Happy birthday po ulit ang dumali. Sa kaarawan ng ating pastora, Rita. Panginoong Diyos na pagpapaharihan sa lahat, Lord, kami po Diyos na napapasalamat sa iyo sa umagang ito. Ang kaarawan ng kapatid na Sister Rita, Panginoon. O Lord, sa darating na pinagkuman, Panginoon, Lord, naway pagkaroon sa kanya, biyaya, kalakasan ng kanyang katawan, Panginoon, pati sa mga tinig na bagay na may pagkaroon sa kanya, pati sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord, bigyan mo po siya ng mahabang buhay upang magpaglingkod siya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, sa kanyang kaarawan, Panginoon. Lord, in Jesus' name, Amen. Ang next week schedule po ay ating service, general service po. Ang presenter po ay Sister Josie Orozco, floor manager Sister Shaira, prayer for worship Brother Doming, prayer for tithes and offering Brother Mike. Sa music team po, ang song leader po natin ay si Sister Maxine, backup Sister Jamaica, Sister Sarah, Sister Josie. Drums,
Brother Derek. Guitar po, Sister Isa, Sister Ella, Sister Naomi. Keyboard po, Sister Shaira. Lead operator, Sister Delio. Technical operator, Brother Alan, Brother Kelvin. Ang reading po ay Robles family at ang sa special number po ay Vilapis family. At meron pong karagdagang announcement, Sister Josie po ang